available. Right? So, sport bike po, no? Marami nag-iisip na iba daw po ang sakay sa sport bike dito po sa standard bike. Kahit nga po, kung may scooter tayo, pwede tayo magdagay ng scooter dito. Actually, isang riding system lang po ang sakay sa lahat ng klase ng motor. The only thing that you have to understand, no, ay basic principle na yung motor, hindi po totoo na kailangan marunong kayo mag-balance. Okay? Pag tumatakbo po yung motor ninyo, pag umaandar po siya, hindi po kayo nagpapalanse. Right? The reason why po na nakatayo yung motor ninyo dahil po yung forward momentum po na yun. Right? So, ilang pinaka-importante mga bagay na kailangan natin matandaan sa pagmamotor. Una, sa merong tangke. Ano po? Ang unang tanong, pag nakasakay po tayo sa motor natin, saan nga ba tayo nakahawak sa motor pag nagmomotor tayo? Where do you hold on your motorcycle pag nagmomotor kayo? Saan kayo nakahawak? Manibela! O, mali kayo lahat. Mali. Napansin niyo na may porte yung tangke ng motor? Napansin niyo lahat, no? Except, syempre, wala nang tangke yung scooter. The reason why merong shape yan is for you to clip on the tank. Ipit tangke. That's the reason why you will not fall down. Remember, your motorcycle, yung motor po ninyo, dalawang gulong. Rear-wheel drive vehicle. Yung likuran ng gulong ang tumutulak sa harapan ng gulong. So yung harapan ninyo, ang dinidictate nito ay direksyon kung saan ka pupunta. Ano po? Normal na yung harapan ng gulong, pag umaandar yung bike ay lagi pong gumagalaw yung harapan. Bakit? Kasi po, nag-a-align po siya sa likuran ng gulong. Pag umabante yung motor nyo, aayon ka agad yung harapan ng gulong sa likuran ng gulong. Pag mahigpit po ang hawak po ninyo sa motor, una, mahihirapan pong gawin ng motor yun. Ang hawak po sa motor, ang tamang kapit, ipit tangke, lambot manibela. Lambot braso. Relax on the handlebars. Ang gamit po ng inyong mga kamay ay hindi para kumapit sa motor. Hindi po. Ang gamit po niya ay para sa lahat po ng control ng motor. Ano po yun? Yung throttle ninyo, brake ninyo, clutch ninyo, busina o kung ano man ang meron po. At higit sa lahat ay yung steering. Kung paano iliko yung inyong motor. Yun po ang trabaho ng kamay. Hindi po para suportahan ang inyong bigat. Ano po? Marami nagsasabi, akala nila, nagpa-banking daw. No? Ito, sikat, banking. Pag nagpa-banking daw, akala dito kami nakakapit sa handlebar. Ang totoo po nun, makikita po ninyo, hawak lang ha. Hawak. Makikita po nyo normally sa earth bike, nakalinya yung motor, nakaganyan yung rider, ano po. Pero, wala pong weight sa kamay. Ang ginagawa lang po ng kamay ay inilinig po lamang yung bike. Kaya lang nakalabas yung tuhod para hindi sumobra yung higa ng motor. Baliktad, hindi para humiga yung motor. Kaya nakalabas yung tuhod para hindi sumobra yung higa ng motor. Dahil yung motor po ninyo, ang hangganan yan, kahit ano po ang klaseng motor yan, kahit pinakabago, pinaka-high-tech, ang pinag-uusapan gaano karaming kapit meron yung gulong mo. Pag humihiga po yung motor ninyo, lumilit na po yung kapit ng gulong ninyo. Kaya dapat mas smooth kayo. Hindi mo tama yung ginagawa, karamihan mga kasama natin na nagmumotor, lalo na sa Marilake. Ano po? Napagdating ng corner, biglang ginaganyan yung throttle. E ganyan na ho kapalaki yung kapit ng gulong ninyo. Ano pong mangyayari? Kahit ano pa pong klaseng gulong meron kayo, kahit 3 stars pa po yun, kakalas po yun. Ano po? Anyway, so, tandaan po natin, pag nagmumotor tayo, ipit tangke, relax ang upper body. Isa pa pong mangyayari, kung masyado pong mahigpit ang hawak ninyo sa manibela, madali kayong napapagod sa inyong pag-ride dahil lahat ng lubak nararamdaman po ninyo. So tandaan po natin, to, ang tawag dito ay funky chicken. No? Nakakatawa po to sa iba, pero kung MotoGP rider ka, alam mo kung ano to. Ito yung funky chicken. Dahil kailangan mong ipaalala sa sarili mo na relax po palagi ang inyong upper body. Ipit tangke, relax upper body. Ganon din po siya pagdating sa ganitong motor. Ano po? Makikita po natin, may korte rin po yung tangke. Ipit tangke, relax upper body. Ano po? Relax lang po ang kamay po natin. Ulitin ko. Para sa control, roll throttle, braking, clutch, at kung ano man ang busina, ilaw, whatever. Pero hindi po para support
hakbang. Pangalawa, ang riding po, 98% visual. Napakahalaga po ng paggamit ng ating paningin. Ano po? Dahil po, kung saan ka tumingin, doon pupunta yung motor ninyo. Kung saan ka tumingin, doon pupunta yung motor ninyo. Walang shortcut yun. Yun yung totoo. Diba pag nagpa-carwash kayo ng motor, bagong carwash motor nyo, tumawag barkada nyo, may bike night, labas ka, laki ng kalsada, may paris sa kalsada, masasagasaan nyo, di ba? Bakit? Kasi natawag ang inyong pansin doon. At napatingin ka doon. Pag napatingin ka doon, masasagasaan nyo. Right? So tandaan po natin, look where you want to go. Palagi po natin naririnig to, look where you want to go. Ang mahalaga po ay tumingin tayo kung saan natin gusto pumunta. Magkaiba po kung saan papunta yung motor at saan mo gusto pumunta. Ano po? Pag sinabi ko, look where you want to go, kung lili ko ako sa kanan, turn your head, chin over shoulder. Hindi yung mata lang na ganyan. Turn your head. Kalimutan po ninyo yung harapan ng motor. Pag lumili po kayo at nakikita niyo yung harapan ng motor, nakatingin kayo kung saan papunta yung motor. Kalimutan ninyo yung harapan ng motor. Turn your head, chin over shoulder. Turn your head, chin over shoulder. Tapos po, dalawang paraan po kung paano natin ginagamit yung ating mga mata. Una, pwedeng naka-zoom in lang ako sa cellphone niya. No? Yun lang ang nakikita ko. And then pwede kong i-zoom out. Kita ko kayo lahat. No? Pag nagmo-motor po tayo, ang gamit po natin ay naka-zoom out. Ang tawag po dito ay peripheral vision. No? Kita mo lahat. Pag nagmo-motor ka, kita mo yung lubak sa kalsada, kita mo tricycle, kapitbahay mong chismosa, kita mo rin kung saan ka lilipo. Kita mo lahat. Para po bang pag nagmamaneho tayo ng kotse, same thing. You see everything. So again, turn your head, look where you want to go, wide view. Pangalawa, pangatlo na pala, sorry. Pangatlo, throttle, silinyador. Yung silinyador nyo, yung pinaka-importanteng control sa motor ninyo. Bakit? Dahil yung silinyador ninyo, hindi po lamang tulin, speed ang dinidictate niya. Lalo na sa mga naka-big bike, no? Your throttle also dictates power delivery. Kung paano dinideliver ng bike yung inyong power. Lalo na ito, GX4RR ng Kawasaki, napakalakas po nito. Ano po? Imagine po ninyo, pag ginanyan yung pattern niya bigla dyan, ano gagawin ng motor? Pinatunto kayo maghili bigla, di ba? So always remember, smooth on, smooth off. Walang bigla, walang bigla. Kung yung iba, akala nila, kaya sila gaganyan, racer ako eh. Eh kami mo sa racing, hindi mo kami ganun mag-pattern. Kami po ay smooth on, smooth off. No? Smooth on, smooth off. Lalo na pag nakahiga yung motor. Bakit? Kasi konti lang yung tapit ng gulong. At biniglaan niyo po yun, kakalas po. Okay? And then, lastly, braking, freno. Guys, tandaan po natin, yung motor po ninyo, lalo na pag mabilis, hindi po siya hihinto. Hindi hihinto yung motor nyo. Pabagal siya bago siya huminto. Kaya po, pag nagmamaneho tayo sa kalsada, hindi po tayo ganyan. Hindi po dapat tayo nakatutok sa kasama natin sa harapan. Napakarami ko po nakikita. Lalo na po yung mga grupo-grupo. Alam mo, parada. Ang promeno po yung nasa harapan mo, sa pulyon. Okay? So, the way to ride, dapat staggered. Ganyan-ganyan, no? Bakit? Dahil yung motor mo, dalawa lamang po ang gulong. Okay? Hindi niya po kayang ilak o huminto ng sagad yung kanyang gulong. Pag nangyari po yun, mag-slide po yung inyong motor. So, the idea with braking is set the speed and then stop. Ibig sabihin, papaganin niyo muna yung motor niyo and then saka kayo huminto. Lalo po sa ating mga big bike, meron po tayong tinatawag na ABS. No? Lalo na yung mga mas bago, meron tinatawag na corner ABS. So, hindi po hihinto yung bike nyo. Papagal siya, saka siya hihinto. Okay? So, the idea is set the speed and then stop. Right? Sa pagliko po, wag nyo mo pa ituin yung motor. As liko. Hindi po. I-set po ninyo yung speed and then liko. Right? I-set po ninyo yung speed and then liko. Right? So remember, ang braking po,
Ito gusto ko paalala. Ilang daliri ninyo nakalagay sa preno pag nagmomotor? Pasyo, ilan? Dalawa, tatlo, apat, lahat? Paano yun? Lahat? Di ko kaya yun. Lahat? Okay. Okay. Kung dalawa po yung daliri ninyo nakalagay sa preno, ibig sabihin yung tatlong daliri ninyo nakalagay sa throttle. Tama? Okay, tignan natin ha. So, magagas ako gamit yung tatlong daliri ko. Okay? Yung daliri ko ngayon nakalagay sa ibabaw ng preno. Tama? O, ayun, ganun rin kayo. Ganun. Okay. Okay, umahataw tayo. Ito na, Devil's Corner na. Nakikita na natin yung mga libratista. Tumawid si Mikey sa harapan mo. Anong gagawin ng daliri mo? Okay? Anong gagawin ng daliri? Ito, di ba hindi nyo inisip? Ito kagad. Okay, gagawin ko ha. Okay, ito. Di ba? So ito. Aalisin ko ngayon yung preno. Tignan nyo yung throttle ha. So ibig sabihin, hindi nyo pinatay yung throttle. Kaya po maraming na-aksidente. Marami kayo nakikita na slide. Dahil po pag preno po ninyo, yung timbang ng motor lilipat sa harapan. Mabagal yung likuran ng gulong. Eh hindi nyo pinatay yung throttle. Ano? Di umiikot yung likuran ng gulong. Tama? Slide. Right? So tandaan po natin, pag mabilis na po ang takbo natin, lalo po sa mga naka-big bike, alisin po ninyo yung daliri sa preno. Okay? At roll off ng throttle, saka nyo po buksan yung inyong daliri at saka po kayo mag-preno. At roll on, bitaw po ulit sa brake lever. Okay lang kung sa EDSA po yan. Siyempre, baka biglang may magbukas ng pinto o ano, di ba? Pero pag mabilis na po kayo, lalo na po, yung mga naka-big bike, lalo na po, kung naka-kawang po kayo. Ito, sport bike, ano po? Keep your fingers off the brakes, right? So, remember, yung sinare ko po sa inyo ngayon, magagamit nyo, number 1, no? Flip tank, relax upper body. Ipit tank kayo, relax upper body. Nagtatanong, scooter daw muna. Paano daw po sa scooter? Marami po ako nakikita, nilalabas po yung pegs dito at ganyan po mag-scooter. Ano po? Hindi po tama yun. Kaya po may stepboard yung scooter ninyo dahil yung way ninyo para makakapit sa scooter ay by stepping on the stepboard and sitting properly on the seat. Ito siya. So hindi ka dapat scooter ng ganito at ng ganyan. Iba nakaganyan kasi may angkas. Diba? Okay. So, sit properly. Relax upper body, knees and legs on the stepboard. Right? So again, quick review. 1. Flip tank, relax upper body. No? Walang weight dito. Apipit lang kayo, nakapit sa motor. 2. Right? Turn your head. Look where you want to go. Chin over shoulder. Chin over shoulder. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Pag ganyan ginawa mo, yung corner ng mata mo, very sensitive. Pag may gumalaw dito, doon ka rin titingin. Diretso kayo sa puno. Okay? Turn your head, chin over shoulder. Next, throttle. Smooth on, smooth off. Walang bigla. Lalo na pag nakahiga yung motor ninyo. Dahil pag nakahiga po yung motor ninyo, konti lang yung kapit ng gulong. So, dapat smooth lang po ang throttle. And, lastly, braking. Huwag nyo pong pahintuin yung motor. Tabagalin nyo muna, saka nyo pahintuin. Always remember your motorcycle will not stop. It will slow down and then stop. So, set the speed and then stop. Set the speed and then steer. Yun po, mas marami pa po kayo matututunan doon po sa ating Wheeltech Learn to Ride 2.0. Makipag-ugnay lang po kayo sa inyong closest Wheeltech branch. So, sa inyo binili yung mga big bikes. Likewise, nagpo-post rin po ako ng mga videos para sa lahat. Ano po, para may continue learning ninyo, sinishare po natin yan sa lahat. So, sana may napulot po kayo kung hapon na po. Maraming salamat po. Boris Carmevero po sa Wheeltech and Zero to Podium. Alright, Joey.